Pagdiriwang, ngayon po ay ginugunita natin si Santa Cecilia. Tumayo na po ang lahat at ating sabayan ng koro sa pambungad na awit. Tayo nagkakatipon bilang isang pamilya na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Santa Cecilia, ang patron ng mga musikero. At upang tayo po ay maging marapat tumanggap sa ating Panginoon sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awat kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Hakom, sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ng ilang kasangkapan sa templo ng Diyos.
Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid sa taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ni Hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga mahardika. Ang pipiliin nila ay iyong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami sa mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan
nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa marangal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo pong lahat. Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikiisa sa pagdiriwang ng misa na ngayon ay nanonood sa Facebook page ng ating parokya. Saan man po kayo naroroon, ang panalangin po namin naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Kailan ba natin nasasabing sulit ang ating ginawa? Sulit ang ating ibinigay. Binigay na panahon, oras, o yaman. Nasasabing sulit ng isang magulang ang kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa kapag nakita niyang masaya ang kanyang pamilya. Nasasabi ng isang estudyante na sulit ang kanyang pag-aaral, pagkapagod sa mga nalalapit na exam, kapag siya'y nakapasa. Mas lalong sulit kapag nakakuha ng medalya. Nasasabing sulit ng isang bumibili, halimbawa ng gulay o ng isda, sulit ang kanilang nabili kahit na mahal, pero alam nila na ito'y sariwa, hindi bilasa, masustansyang gulay na nagpalakas ng kanilang katawan. Sulit ang ginawang panliligaw ng isang tao
kahit na pinupuntahan niya ito sa malayong lugar, kasi siya'y sinagot. Naging sulit ang kanyang effort. Mga kapatid, ang taong makapagsasabi lamang ng sulit ang kanyang ginawa kapag meron siyang isinakripisyo, kapag may bagay siyang ibinigay, higit pa sa kanyang inaasahan ang dumating, ang kanyang natanggap. Totoo naman yan eh. Minsan, hindi natin expected na yung ating mga sakripisyo, yung ating mga effort ay maibabalik sa atin higit pa sa inaasahan natin. Nagiging sulit kapag meron tayong isinakripisyo. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, sulit, masasabi nating sulit, yung ibinigay ng babaeng balo, yung kanyang inihandog sa templo. Sulit kasi meron siyang sinakripisyo. Kahit na sabihin nating 2 kusing lang iyon, pero hindi iyon ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon, kung ang pagbibigay mo ba ay galing sa iyong puso, nandun ba ang taos-puso mong pag-aalay ng anumang iyong makakaya para sa Panginoon? Hindi naranasan ng mga mayayaman yung sulit experience. Kasi ang inihandog lang nila sa templo, yung kanilang surplus, yung sobra nila, yung hindi na nila kailangan. Kaya naman, pakiramdam nila para namang walang nawala sa kanila. Hindi nila naranasan yung sulit experience, yung tunay na saya ng pagbibigay. Mga kapatid, napakagandang paalaala po sa atin ang ating ebanghelyo ngayon. Isipin natin lagi na hindi nawawala ng saysay ang lahat ng ating mga sakripisyo. Ang ating pagsusumikap gumawa ng kabutihan. Dahil higit pa sa ating inaasahan ang ibibigay o ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Sinasabi nila, ang katangian daw ng tunay na mapagbigay, yung kaya mong magbigay ng taos, lubos, at kung maaari ay ubos. Taos sa puso, ibig sabihin, nagmula sa iyong puso, dahil sa iyong pagmamahal, kaya nagawa mong mag-alay. Taos sa puso. Lubos ang pagtitiwala mo sa Diyos, na hindi ka niya pinababayaan, na ikaw ay ginagamit niyang instrumento upang maging daan ng kanyang pagpapala. Ubos. Oo, masasaktan ka, pero ang kapalit ng iyong mga naging sakripisyo ay hindi matutumbasan ng mga matatanggap mong muli. Dahil alam mo na higit pa sa iyong inaasahan ang ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Mga kapatid, sulit ang lahat ng bagay kapag sa Kanya natin inialay. Sulit ang inyong pagsisimba dahil higit pa sa panahong inyong ibinigay ang biyayang ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Sulit ang gagawin niyong pagtulong. Hindi man yung taong tinulungan nyo ang magbalik sa inyo, may mga taong tutulong at magbabalik ng kabutihang ginawa ninyo. Sulit ang ginagawa niyong paglilingkod, lalo na kung malino sa inyo na ang pinaglilingkuran ninyo walang iba kundi ang Panginoon. Sulit at walang masasayang sa isang taong handang magbigay ng taos, lubos, at ubos. Amen.
Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod, bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa. Ngayong ang iyong martir na si Santa Cecilia ay ginugunita, upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahain ito, katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan,
na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay tumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong digay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, ng mga apostol, ni Santa Cecilia, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
at bilang isang pamilya na labis na nagtitiwala sa mapagbigay na Diyos, ating dasalin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at maghangad po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan at sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Komunyon Espiritual. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutan na ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Mabuhay sa pag-ibig ay magbibigay, na di nagtatanggihan ang halaga, at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, naibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang dami kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay magbibigay, na di nagtatantya ng halaga, at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, naibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang dami kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Mabuhay sa pag-ibig. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin na iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami na iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay na iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan
Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Cecilia sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito upang mapasalamatan ang pamunuan ng Quiapo Church sa pangunguna po ni Monsignor Ding Coronel at mga kasamang pari. At gayon din, nagpapasalamat tayo sa mga ihos na 5 araw nating nakasama dito sa ating parokya sa kanilang ginagawang pangangalaga at paggabay po sa lahat ng mga deboto. Kaya maraming salamat sa mga ihos na sa rin. Palakpakan po natin sila. Pagkatapos po ng misa, mananatili muna ng ilang panahon ang imahen ng Nazareno. Between 8 to 9 ay dadalhin na po natin pabalik sa Quiapo ang imahen. Between 8 to 9. Kasi meron pang mga gustong magdasal pagkatapos ng misa. Maraming pong salamat sa inyo, sa lahat ng mga tumulong upang maging maayos ang pagbisita ng imahe ng Poong Hesus Nazareno. Palakpakan natin ang lahat ng mga tumulong. Kasama na riyan ang mga lingkod ng ating simbahan, ng ating mga benefactors, kayo ng mga nagsikripisyo, nag-alay ng kanilang panahon, panalangin para sa ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo, tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain at pakaingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos, pumayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintugan namin, para mga
Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinitintuhan ka namin, para mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.